mga kagalang-galang na kagawad ng Sangguniang Lungsod, at maraming salamat po. Pinagpapauna ko na ang pagpapasalamat ng Komisyon sa Wikang Filipino sa inyong ginawang resolusyon bilang pagtupad sa Executive Order 335 ni Pangulong Corazon Aquino. Mga kababayang taga-Taguig, mga kasama ko sa Komisyon sa Wikang Filipino, magandang umaga sa inyong lahat. Tulad ng nasabi ko na, ay kailangan kong unahin ang pagpapasalamat sa sanggunian ng Lungsod Taguig dahil sa kanilang ipinasa na resolusyon o pinagtibay na resolusyon nitong nakaraang mga araw. Ang inyo pong resolusyon ay malinaw na patibay sa amin ding pagbibigay galang sa inyong lungsod ngayong taong to. Alam po ninyo, ang buwan ng wika ay lagi naming tradisyonal na pinasisimulan sa Malacanang. Ngunit, nung nakaraang taon ay binago namin ang tradisyon. Umalis kami sa Malacanang at nagpunta kami sa Batangas upang maging kasama ng mga pinuno ng Batangas sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador B. At ngayong taong ito, maligaya kami na umalis muli sa Malacanang at makapiling ninyo sa Taguig. Pinipili po namin kasi ang probinsya o lungsod o bayan na aming pagpupugayan sa buwan ng wika. At hindi kami nagkamali sa aming pagpili sa Taguig dahil lumilitaw sa inyong kapasiyahan na kayo talaga ay kampyon ng wikang Pilipino. Ang ating pong tema o paksa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ay Filipino, wika ng pambansang kaunlaran. At noong pang ito ay ipahayag namin, marami na ang aking natanggap na katanungan. Bakit wika ng pambansang kaunlaran? Ang pagtatanong po ay bunga na rin ng nais naming salungating kaisipang pambansa. At ito ang binigyang diin na sa atin kanina sa pagbati ng ating tagapangasiwang panlungsod. Napakababa ng tingin natin sa kakayahan ng wikang Filipino, lalo na bilang wika ng kaunlaran. Kaya kailangang bigyang diin kahit paano sa buwan ng wika ang kakayahang ito ng ating wika. Sinasalungat namin sa pamamagitan ng paksang ito ang ating nakamiyas ng kaisipan na Ingles lamang ang wika ng kaunlaran. Sinasalungat din namin ang nakamiyas ng kaisipan na ang Filipino ay isang mababang wika. Isang wika lamang ng mamangmang at hindi maaaring maging wika sa mga intelektual na pag-uusap. Alam po ninyo, kapag sinuri natin kung saan ang gagaling ang ganyang kaisipan, makikita natin na unang-una nanggagaling ang ganyang masamang kaisipan sa atin mismong maling pag-iisip tungkol sa ating sarili. Mababa ang tingin natin
sa ating wikang pambansa dahil ang katotohanan, mababa ang tingin natin sa ating sarili. Sa katunayan, marami nga tayong kababayan na ikinahihiya ang pagiging Pilipino. Hindi may pagparangalan ang sarili bilang Pilipino. At kaya, yung ganong uri ng tinatawag nga na inferiority complex ay naikakapit natin sa ating sariling mga katangian. Katulad nga ng katangian natin na mayroon tayong pambansang wika. Kung hindi naman, sa aking pagtingin, nanggagaling ang mababang pagtingin natin sa wikang pambansa dahil sa mali nating pagtingin sa maraming bagay sa ating sarili. Halimbawa, isang malaganap na kaisipan tungkol sa Pilipino ay yun daw pangyayari na tayo ay emosyonal. Napakaiyakin daw nating mga Pilipino. Sabagay si Maroas nga, iyak na iyak nung nakaraang Biyernes. At dahil emosyonal, tingnan ninyo, at dahil emosyonal ang mga Pilipino, mahina daw tayong mag-isip. Laging damdamin ang umiiral sa atin. Kaya madalas, nakakapagpasya tayo ng mali dahil hindi gaanong pinag-iisipan. Ngunit tingnan ninyo ang implikasyon niyan sa ating wika. Dahil tayo ay emosyonal, ang sabi rin, ang wika natin emosyonal. Magaling ang ating wika sa paglalarawan, pagtatanghal ng damdamin, pero kulang sa isip. Kulang sa mga bagay na intelektual. At yung pangyayaring yon ang nagiging sanhi kung bakit hindi natin iniisip na ang ating wika ay may katangiang maggamit para sa mga bagay na intelektual. Alam po ninyo, sa buong mundo, walang tinatawag na superior language at inferior language. Lahat po ng wika ay pantay-pantay ang kakayahan. Nagiging lamang pong hindi pantay ang mga wika dahil sa kakayahan ng gumagamit. Kaya kung mababa ang pagtingin natin sa ating wika, dahil mababa tayo, kailangan tayo mismo ay tumaas. Magkaroon ng higit na kaunlaran. Magkaroon ng higit na mataas na pag-iisip. Mataas na filosofiya. Mas mahusay na politika. Mas maunlad na ekonomiya. At kasabay natin, kapag narating natin ang ganoong antas ng pagkabuhay, kasabay natin, uunladin ang ating wika. Maraming pong salamat.